Napakalaking selebrasyon po nito. Sa gabi nasasadlak palapit ng palapit yung pag-uwi. Sir, may activity po ba sa 28? Marami pong nagpaplano ng celebration para po sa ating mahal na dating Pangulo sa kanyang kaarawan. Meron po dito, ayan, no, hinandaan na po nila, kaya may mga barikada konti. Pero maliit po yan. Imposible pong magkasya dyan. Dahil yung lokal lang po ng Den Haag, baka hindi na magkasya doon. Kaya, ang alam ko, ang batid ko po, may magaganap na pagpupulong ngayon dyan sa Bayanihan, Barrio Fiesta Restaurant. Yan po ay pagpupulungan po nila kung paano. Opo, yung mga dadating na galing sa iba't ibang lugar kung saan po pwesto ng selebrasyon. Napakalaking selebrasyon po nito dahil ito naman po yung naririnig-rinig ko lang. Ako po sa totoo lang sa gabi nasasadlak habang humahaba yung araw dito. Palapit ng palapit yung pag-uwi para mangampan niya. Wala pang kalinawan kung makakauwi na ba si Digong. Bigat na uuwi ba ng walang magandang balita, mahirap. Ito, nga sa gilid ko, ayan ho, yung bilibid dito, ayan. Ayan ho, ang mga pader ng bilibid dito. Ayan ho. Kanina tinatanong dito saan sila Ma'am Hanilet at si Ma'am Kitty. Ang pwede ko lamang pong sabihin ay hindi po sila nakapasok kanina sa detention center. Maliban po doon, patawarin niyo po ako, hindi po ako pwedeng magsalita ng mga bagay na wala po tayong pahintulot. Hindi po tayo nabibigyan ng pahintulot sa mga impormasyon na ganyan. Kung saan sila, wala po. Kami po ay nandito para suportahan ng isa't isa, para magbuklod-buklod po yung mga natitira na nagmamahal kay Digong. Wala naman pong nag-organize sa amin dito, wala. Talagang kanya-kanya po itong palo. Mapalad lang po kami dahil maraming mga kababayan natin ang minsan doon tayo nagkakras. Doon tayo natutulog sa mga lugar nila. Minsan, pagkain. Sobra na nga sa pagkain yung lugar namin dahil marami silang padala. Kaya pasensya na ho. Hindi ko alam kung
Ano po, at kung alam ko man, hindi ko din po pwede sabihin. Ayun. Balik po tayo kay Digong. Ako po, kaya kong sabihin sa inyo, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Digong. Nakakulong ako eh. Pahirap ng pahirap yan. Hindi naman ho siya, siyempre, hindi naman ho. Sabi nila, okay naman daw yung kulungan. Meron bang okay na kulungan? Siguro yung okay lahat. So, usapin ng makatao yung kinalalagyan ni Mayor. Pero pangungulungan pa rin yan. Mahirap ang mangulungan. Lalo yung nangyari kay Mayor, bigla walang nangyaring proseso na nagkaroon muna ng maayos ba na paalamanan bago mapiit, yung mga ganon. Walang ganon nangyari. Talagang biglaan. Walang preparasyon. Kaya napakabigat ng mga naganap na to. Sa aming lahat, pamilya ni Mayor, sa amin, sa kanyang partido, sa kanya lang kami umaasa ng anong mga hakbang. Kasi direkta ang aming koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagdating sa PDP laban. Hindi na namin siya nakakausap. Napakahirap po ng sitwasyon namin. Kaya sa mga taong nawala na yata yung awa sa mga puso at nabalot na ng galit nang hindi ko alam kung saan nanggagaling na galit at pangungutya. Minsan, pag nababasa ko, paano nagkaroon ng ganitong galit itong taong ito? Na kung magsalita, para bang ang laki-laki ng mga atraso namin, lalo na si Mayor na ang tanda-tanda na. Ikinatutuwa pa yung tapang-tapang ng matanda na yan. Pagdating dun sa sinabi pang matanda bakit pagdating daw dun sa kanyang hearing, hindi na makapagsalita. My goodness. Dun sa nangyari sa matanda, kahit bata, magkakaroon ng adjustment na napakalaki. Isipin nyo naman. Galing sa biyahe sa Hong Kong, nagpunta ng Pilipinas, natagal dun sa airport, natagal sa airbase, ibiniyahe, na-stuck ng konti sa Dubai, bago uli lumipad. Matanda na ho yun. Pagdating ng Netherlands, kinuha sa airport, dinala kung saan, na hindi alam naming lahat kung nasaan dahil hindi rin naman sinasabi sa amin kung saan. Kung nandoon ba ang kulungan ba ng ICC, nandoon mismo sa ICC. Yung pala, yung kulungan, nasa labas ng ICC. O pagdating doon, siyempre, naiintindihan naman natin yung bilibid. Kung hindi naman po pwedeng kahit na sino lang na wala namang kapatunayan na kung sino ka, bigla mo na lang sasabihin doon. Siyempre maraming proseso. Matanda na yun. Sasabihan pa natin na, tanda na ka, nung hindi na makasalita. My goodness. Ano ba yun? Sinasabi pa natin na tayo ay religious na bansa, Catholic na bansa, Muslim na bansa, naniniwala sa Diyos na bansa, pero pagdating kay Mayor, wala na tayong awa. Parang bihira. Ay,
nakalulungkot kasi kultura natin yan. Kultura natin ang maging mapagmahal sa matatanda. Abay, yung mga politiko nga, yan ang yan ang laging sigaw para sila ay mahalin ng mga bumoboto. Yang ating bigyan ng pansin, bigyan ng ang mga senior citizen. Bakit pagdating kay Mayor, ano nangyari? Nawalan na tayo ng mercy? Hindi na pwede mapagod si Mayor? Hindi natin yun. Mga kababayan, yung pamilya niya, hindi nila, walang handa sa nangyaring ito, walang preparasyon. Papasalamat nga tayo sa Panginoon Diyos at ang ating Madam Vice President ay maganda. Lalakad na lang ako. Ingat kayo. Bumati kayo, bumati. Kita nyo. Asa na ba ako? Kasi binati tayo ng ating mga mahal na kababayan. Siyempre, sinasakay tayo. Pero sabi ko, naka-live tayo. Hindi naman tayo pwedeng. Tsaka, bawal siguro magsakay dito. Medyo susunod tayo sa batas. Kahit nasa ibang lugar tayo, susunod tayo. Pwede lang tumakbo kasi medyo malayo-layo pa yung pupuntahan ko. Pero gusto ko naman yung naglalakad. Yun. Yung dumating sa pamilya ng mga Duterte, siguro mga kababayan, maging din tayo. Merciful in a lot of ways. Sasakit ng mga sinasabing mga salita para sa mga taong dumadaan sa ganitong pagsubok sa kanilang buhay. Hindi naman yan usapin ng politika na. Usapin na yan ng, kung mangyari sa iyo yan, di ba? Kung mangyari ba sa iyo yan, ganyan din ang aasahan mong reaksyon ng mga tao. Kasi, kakampi mo o hindi kakampi, ganyan ba sa ama mo na matanda? Wow. Come on, mga ating mga kababayan, yung kultura natin, wag nating kakalimutan. Wag tayong maging hindi natin kultura yung ganyan. Hindi tayo marunong gumalang sa matanda. Huwag tayong gumaya dun sa mga politiko na yung hindi nating kultura, wag natin kakapin yan. Hindi ko sinasabi na wag litisin si Mayor. Kung talagang may kasalanan si Mayor, litisin natin, pero wag yung ganito. Wag tayong maging unfair sa taong nagbigay ng serbisyo sa bayan at mahal ng maraming tao sa buong mundo kung nasaan ang Pilipinas. Kung nasaan ang mga Pilipino, kung saan ang mga Pilipino tinataas nila ang ating bandila, maging fair tayo mga kababayan, maging fair tayo. Yun lang. Medyo may sipon ako Baka may lumabas pang sipon, pasensya na kayo. Sipon, ubo, yun na. Yun, mga kababayan, nalalapit na po ang ating pag-uwi. At kampanya.
Hanggang ngayon, wala pa po tayong nakukuha na permiso para makausap si Mayor. Wala pa. Wala pa po. Hindi pa natin siya nakakausap. Ang mahalaga, nakakuha na po tayo ng suporta kay Madam VP, sa ating pangalawang Pangulo. Kanya pong ini-endorso yung ating PDP laban. Magandang balita na po yon. Ang pinaka mas maganda sana kung makakuha po tayo